Good day sa inyo mga guys. Ngayon magtatato ako ng may pagka-realism na dragon. Hindi siya katulad ng ginagawa kong dragon na Japanese, Oriental, mga ganun. So ito medyo may pagkakaiba. Kasi yung ginawa kong geisha dun sa gilid sa half sleeve, realism din yun, mukha ng girlfriend niya. Kaya dito hindi ko siya pinattern na Japanese kasi yung tattoo ay may pagka-realism, kaya ganitong style yung ginawa ko para bagay siya. Pwede rin naman kung gusto nyo traditional na oriental or Japanese, pwede naman ni pares. Sa akin kasi eto mas unique, kaya ito yung napili kong ipares dun sa geisha. So gagamit pala ako dito guys ng advanced black and gray ng Ad Pancho. Actually, ito yung first time na gumamit ako ng Ad Pancho na Advanced Black and Gray. At sana experience ko dito, sobrang solid guys. Talagang highly recommended yung ink. At maganda yung healing niya. Kaya ire-recommend ko talaga siya sa inyo na gamitin nyo rin. Kung nakukulangan kayo sa budget, for me, mas okay na mag-ipon kayo para ito yung mabili nyo. Kasi walang sayang sa ink guys, sobrang ganda ng kulay at saka accurate pagka nag-heal. So depende pa rin sa balat. Common naman yun. Ibig ko bang sabihin, kasi yung timpla-timpla lang, hindi siya accurate. So minsan nagda-dark siya, kaya hindi ko siya ma-advise sa mga newbie or nagsisimula pa lang magtattoo. Kasi kung veterano ka na, pwede naman yung timpla-timpla. Pero hindi siya ganun kaganda yung heal. Hindi katulad ng templado na pantay yung healing niya. So, yun yung masasabi ko. Kaya sinasuggest ko sa inyo na yung advanced black and gray na templado na yung bilhin nyo. Wag yung timpla-timpla. Pero pwede naman kung walang-wala talagang budget. Wala namang problema yun. Ang akin lang, mas quality talaga to. So, dito guys, makikita nyo na yung pagka-advanced black and gray ng tattoo na ginagawa ko. Diyan sa mga parang buhok ng dragon, di ba? So, ayan yung resulta ng Ad Pancho. At dinamihan ko yung black para mas umangat pa yung advanced black and gray. So, very common naman na ganyan dapat yung diskarte nyo pagka nagtatato kayo ng ganito. Kasi kung walang dark, hindi siya ganun ka pop, hindi siya aangat masyado. Kaya dapat talaga may solid black yan para mas magandang tignan. Pero syempre, magkakaiba tayo ng idea at gusto. Kaya kung ano yung gusto nyo, pwede nyo naman gawin sa tattoo. At client pa rin lagi yung masusunod. Yung mga artist, suggestion lang. So, yun lang guys. Dito pala ang ginamit ko na needle dyan ay Pepax cartridges. So, yung size is 15cm, 9cm, 7cm, 5RL, 14RS. Yan yung mga ginamit kong needle. May mga nagsasabi sa akin na bakit hindi ako gumagamit ng 14RS daw pagka nagla-lining ako sa mga makakapal na linya. Ganito kasi yun guys. Pag 14RS kasi yung gamit mong needle sa pag-power lining or outline, hindi siya ganun ka solid. Parang kinahig siya ng manok. Kahit tingnan yung maigi yung mga nagtatato gamit yung 14RS. Ginagawa lang nila yon para mapabilis yung trabaho. Kasi guys, hindi kasi ako nagmamadali pagka gumagamit ako nun. Talagang binabagalan ko lang talaga. Kasi lahat naman ng panglinya ay hindi dapat mabilisan yung paglalining. Dapat talaga medyo mabagal lang yan. Kung 14RS yung gamit nyo, sure ball na merong negative space yan. Kaya ilang balik pa yung pasada nyo. So, yun yung nagiging problema. Tapos,
parang ano, hindi siya maganda tignan pagka gumaling. Yun yung problem ko sa 14RS. Pero gumagamit ako nun at dito ginamit ko nga, 'di ba? Pero ginamit ko siya pang shading, hindi pang lining. Kaya magkaiba 'yon. So, pinakamagandang gamitin yung 14RS sa mga detalye na maliliit, yung mga singit-singit, ganon. Pero sa panglinya, gumamit na lang kayo ng 7RL or 5RL. Yan. Tapos doblehin nyo na lang yung lining nyo para mas maganda. Yan. At dito mga guys, nagpuputi na ako. Ibig sabihin malapit na akong matapos. Gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng nanood. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko ngayong araw. At pakiabangan pa yung iba kong vlog sa susunod. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa YouTube channel ko, paki-subscribe naman po at paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga tattoo videos ko. At hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. Sa susunod ulit. Bye!